So, sino ba nauna? Ikaw, Sir Robin? So I'll ask our colleague from Camarines Norte if he wishes to make any statement or ask any questions, Your Honor. Senator Robin Padilla po. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Dediretsahin ko na po kagad. Magandang umaga po sa ating pong mga kagalang-galang na bisita galing po sa ating judiciary. Isa pong karangalan ko ang makasama ko po kayo ngayong umagang ito. Ang mga tanong ko lamang po ay una, sa amin po kasi, sa amin pong komite ng revisyon at amenda ng batas. Naitanong ko po sa isa naming resource speaker. Ito po ay si Attorney Estelito Mendoza. Siya po ay isang veterano ng abogado. Kanya pong binigay na suggestion. Ang sabi po niya, dati po kasi, noong 1935 Constitution, ang mga justices po ay dumadaan sa commission and appointments. Pero nabago po ito noong 1973 Constitution hanggang sa inadapt na po siya ng 1987. Ngayon po ay presidente na ang nag-a-appoint. Tapos dumadaan po sa JBC. Ang tanong ko po sa inyo, ano po ang inyong komento tungkol dito? Dahil ang gusto po niya ay balik sa 1935 Constitution na pagka-appoint po ng presidente ay dadaan muna sa commission appointments na parang nangyayari po sa mga secretary. Ano po ang inyo pong opinion po dito? Yes, anybody can answer from our distinguished panel of guests. Anybody who wishes to answer, Your Honors. Yes, Your Honors. Just with the permission of Justices Garland and Marquez, Your Honors, may I just say that in response to that, Your Honors, first is that, of course, we're guided by what is provided in the Constitution, Your Honors. The Constitution requires that any appointment to the judiciary will have to pass through the Judicial and Bar Council. The Judicial and Bar Council is actually represented not only by those coming from the judiciary, but also from different sectors, Your Honors, which includes as well not only the executive, but also the legislative branch. That's why these are considered ex officio members, Your Honors. And as far as we're concerned, Your Honors, that would require an amendment to the Constitution. And if it will be amended, Your Honors, then because the judiciary actually just interprets the law, Your Honor, based on what is provided in the Constitution, then definitely, Your Honor, we will follow if that is what will be provided by law or by the Constitution, Your Honors. Thank you. Salamat po. Gusto ko pong malaman, kasi sa akin po bumagsak yan. Sabi niya kasi, parang nagiging political po. Ito po ba yun? Ito po ba nagiging masyadong pabor sa Pangulo ng Pilipinas? Katulad daw po nung nangyari sa panahon ng aking chairman po ng PDP Laban, na si Presidente Rodrigo Roa Duterte, na parang nakasabi nga po na dito blink of an eye, isang pikit mata lang, naging justice na. Masasabi ko lang po, hindi po talaga nawawala yung politika dun sa appointments, siguro kahit saan po. Lalo na siguro sa ang masasabi ko lang po ganito po, kahit nung unang panahon na nabanggit po ninyo, may politika po doon Kasi yung presidente mag-a-appoint, tapos nadaan po sa commission ng appointments. Ibig sabihin pumupolitika kami. No, hindi pa. Ang inisip ko, ang sinasabi ko lang po, dating doon sa JBC, kasi ang nangyayari po doon, bago naman po i-submit yung shortlist, inaaral po yung mga qualifications ng mga aplikante ng JBC. Dating po doon sa Office of the President, ang political act na rin po uli yun. Kasi it's the President now, considering the power vested in him, will make the appointment po. Yun ang ibig kong sabihin. Sa inyo pong experience, Sir Raul, ano po ba sa palagay nyo? Honest to goodness lang po ba? Para hindi din po kami maligaw sa aming committee. Kasi alam naman po natin na napaka
ano na po ni Attorney Estolito Mendoza. Kumbaga, legend na po siya sa larangan ng batas. Ano? So, ang kanya pong sinasabi ay parang kayamanan na rin. Ano? Sa inyo po bang palagay, kailangan na po ba nating amendahan ng batas? Una po, malaki po ang respeto po namin kay Attorney Estolito Mendoza. In fact, kaya siguro pinag-uusapan po yan dahil po sa kanyang suggestion, no? Ang sa amin lang po, pasensya na po kayo. Kung talagang kung maaari lang po, hindi po kami pwede magbigay po ng direct na opinion kasi it might involve some future na judicial na review, no? Just in case lang, if ever. So, kung ano po ang sasabihin lang, halimbawa, magkaroon ng amenda, okay po kayo. Tanggapin po namin. Kaya inamen po ang Constitution. Yan po ang sigurado po. Hindi na po kami sa anumang magiging direksyon, no? Ayon sa Constitution po. Sa tingin po ba ng ating mga mahal na justice, hindi po ba ako malalagay sa alanganin dyan? Baka ako naman ang ma-shoot dyan uli. If siguro may I ask that our justices be recognized, Your Honors, para Mahal na Senador, with Justice Maidas or Justice Sammy, care to. Justice Maidas, yeah, please. Ay, maraming salamat po at magandang umaga po sa ating mga senador. Dun po sa tanong ni Senator Robin Hood Padilla, ang masasabi ko lang po, no, unang-una, yun pong proseso na dumadaan sa Commission on Appointments, ang mga huwes at judges and justices. Ito nga po ay ang proseso noong under the 1935 Constitution. Yung nag-revise ng Constitution during the 86 Constitutional Commission, nakita po nila kung ano po yung mga pros and cons ng pagdaan sa Commission on Appointments. Kaya minabuti po nila ng panahon na yon na magkaroon ng Judicial and Bar Council, no, or yung JBC. Nabanggit niyo po yung inyong chair ng PDP, no, nung nakarang administrasyon. Kung hindi po ako nagkakamali, pagkapo po ni President Duterte, nagtatag po siya ng isang constitutional revision committee, no? At ito po ay pinangungunahan ng dating punong maestrado, no, na si Reynato Puno. Diyan po sa usaping yan, kung hindi po ako nagkakamali, meron po siyang rekomendasyon. Hindi po niya binabalik sa Commission on Appointments, pero nalawak po niya ang JBC. No? Kasi ngayon po, ang present membership ng JBC, there are only 7 members. No? Ito, para talagang maging independent, no, from the President himself, pinalawak to I think 15 or 20 members. And meron pong mga guidelines kung paano boboto yung mga miyembro ng JBC. So siguro po, kung talagang gusto po nating tingnan, no, yung proseso, baka pwede yung pag-aralan din yung mungkahi po niya. I clarify, Your Honor. Yun ba ho ay proposal if the Constitution were be amended to expand the composition? Yes, Your Honor. I see. Opo. Thank you, Your Honor. So siguro po baka pwede rin pong pag-aralan din, no, po yung proposal ni Chief Justice po. Papayag po kayo, Justice, na silipin po namin yung ginawa ng CONCOM din po yun eh. Gumawa po ng CONCOM ang PDP laban. Sir, by all means po, basta po makakabuti sa ating bansa. Wala akong problema yan. Maraming salamat po. So, acquitted ako doon. Okay. Isa na lang pong tanong. Pwede po ba, Chairman? Isa na lang po. You have your time ho, Your Honor. Kasi po, mahal na tagapangulo, sinasabi din po sa ligang batas natin, malinaw po sa Article 14, Section 7, sabi doon, instruction at communication dapat ay Filipino, English. Sa akin pong maikling sa bilibid, ako po ay 3 kalahating taon din po doon, ano? Ako po yung nakapagtayo ng opisina doon,
na tumutulong po sa mga bilanggo para po sila ay maintindihan nila kung ano po yung pagdaanan nilang kaso. Kasi hindi naman po lingid sa ating kaalaman na lahat po ng communication na galing sa court, English, at hindi po naiintindihan po nung ating mga, sorry po, hindi naman po ako nagdi-discriminate, pero halos 80% ating pong mga nakakulong, hindi po nila naiintindihan talaga kung paano po sila hiniring, kung paano po sila nasintensyahan, paano sila makakalabas. Yun naman po, issue naman po namin ng bukas sa DOJ. Pero ngayon lang po sana, hindi po ba pwede na magkaroon din po ng Pilipino na desisyon o yung proseso ng kanilang hearing? Unang-una po, ang ating pong mga feelings na tinatawag sa korte, pwede ho ang Tagalog. Kaya ho tayo may interpreter. That is allowed po. Pagka yung pong akusado, gusto rin niya magsalita ng Tagalog or any dialect for that matter, po yun. Kaya lang nire-record lang nga po, gaya na napunto po ninyo in English. Saka minsan po, sir, nahihiya yung bilanggo. Alam naman po natin, siyempre, hindi din po siya makapagsalita ba. Yan po ang experience ko po talaga eh. Talagang tinatanong mo na sila, ayaw pong magsalita. Opo. Kaya po siguro yung mungkahi po ninyo, ang Supreme Court ay may tinatawag na strategic plan for innovation, no? And for judicial strategic plan for 5 years, no, 2022 to judicial innovation. One of those na they're focusing on is access, Your Honor. So that is something that can be considered, no, as included in that particular program. Magkaroon ho ng hindi lang ho siguro during the proceedings na Tagalog o kaya any dialect, but looking into that possibility as well na kinakailangan yung lengguwahe na gagamitin ay maliban sa English po. That will have to be looked into, Your Honor, kasi pasensya na pa kayo. That will require some deliberations and reforms, no, talagang major reforms regarding the way we render decisions po. Asahan po namin, Sir Villanueva, kasi nakakaawa po talaga yung mga bilanggo natin. Minsan, nakatingin na lang po talaga sa langit, humihingi ng milagro talaga eh. Pero nasa inyo pong mga kamay at pagtutulungan na rin po namin siguro dito na ma-implement po kung ano man bagay, kung ano man ang kailangan. Kasi talaga pong para na rin po nating sa kanila yun. Tulong. Opo. Salamat po. Yes po. Umasa po kayo ang ating pong Korte Suprema na sa pangulo po ni Chief Justice Alexander Esmudo at lahat po ng mga associate justices, nakikinig po sila. In fact, that's the reason for the strategic plan because they want to really make sure na talagang yung access to justice among others, no, is really extended, no, to those who really need it, Your Honor. Salamat po. Chairman, sige po. Tapos na ba yung oras? Hindi po. Meron pa? Meron kayo. Meron lang po ako dito, mahal na Pangulo. Noong po 2021, sabi po dito sa Rule of Law Index of the World Justice Project, ang mga delays o pagkaantala sa pagresolba ng mga kasong kriminal at tagal ng mga kasong sibil ang pinakamalaking balakid sa pagkamit ng civil and criminal justice sa bansa. Sa usapin ng civil justice, ang Pilipinas daw po ay may score na 0.45. Rank na pang 101 sa 139 na mga bansa sa pagkakaroon ng efficient, accessible at affordable civil justice system. Sa usapin naman po ng criminal justice, mas mababang score po natin 0.31 at rank 120 sa 139 ang Pilipinas. Isa sa mga sinukat ng survey ay kung ang mga korte po ba natin ay nakakaresolba ng mga kasong sibil nang walang unreasonable delays. Isang dekada po ang nakaraan
noong 2013, ayon po sa datos ng dating National Statistical Coordination Board, mula 2005 to 2010, our lower courts were continuously confronted with heavy volume of caseload, with an annual average of 1,059,484 cases, equivalent to an average of 4,221 cases per working day. Dahil po dito, mababa din ang disposition rate ng mga lower courts sa mga nasabing taon. Ang tanong ko po ngayon, ayon po din sa akin mapagtanungan, kulang daw po ang tao? Totoo po ba yun? Kulang daw po ang, sa RTC daw po, lumalabas na clerk of court lang ang tumutulong sa judge. Totoo po ba yun? Una po, sa plantilla po natin, yung plantilla positions po natin, ang mga trial courts po natin, first and second level, may clerks of court. Sa ITC po, lawyers po yun. Sa first level court, hindi po. Sa MTC, sa MTC po, ibigay po, hindi siya justice, hindi siya abogado. Pero law graduate po. Yun ang po. Pero paano po kaya doon sa RTC din? Pwede po bang abogado na rin yun para makatulong doon sa judge? Pwede po. Pero actually, nire-review po namin yung plantilla position namin. Pero lahat po naman ng mga courts na sa ITC tsaka sa some of the first level courts po, yung Metropolitan Trial Courts at tsaka Municipal Trial Court in cities, meron po yung mga legal researchers na tumutulong din po ng justice. Yes po, na mga desisyon niya, mga orders. Ng judgment. Yes po. Bakit po kaya merong pagkaantala? Kasi alam niyo naman po, no, pagka binilis kasi, ang jail po natin at ang bilibid po ay sumasabog na po sa dami ng nakakulong. Yeah. Opo. Sensya na po kayo. Ako lang po ay yung kanilang spokesman dahil ako po ay galing din sa loob at nakita ko po na ang magiging number one solution po talaga para ma-decongest natin yung kulungan. Lalo na po sa mga drug cases na halos 90% ng mga nakakulong sa jail drug cases, mahir po talaga yung kaso po nila. Ang tinanong ko po yan sa lower court, tinanong ko sila, ano ba ang problema? Sabi po nila, wala daw nakakatulong yung judge kasi yung clerk of court, sa kanya daw po lahat. Sa lahat ang tumutulong doon sa, baka pwede pong madagdagan ba? Pwede po bang madagdagan ng, kumbaga, magkaroon ng assistant clerk of court, ganun. Actually, ang proposal po namin, unang-una po, ang proposal po namin sa review ng ating plantilla position sa lower courts, ng legal researcher, no, na law graduate din po yun. Pangalawa po, meron po tayong tinatawag na court congestion officers. Yung mga heavily burdened na mga courts, yung mga malalaki po yung kanilang caseload, yung kanilang case inventory, binibigyan po natin sila, makatulong din po makadispose. Gusto ko lang pong banggitin na yung nabanggit po niyo ng mga figures, na mga 1 million po ang total caseloads po natin, medyo malayo na po yan sa actual. Kasi mabilis naman po ang disposition rate po natin na nabanggit ko kanina. In fact, sa IPCs po, kasama na family courts, about 550,000 nationwide na po yung caseload natin. 150,000. Sa first level, and we have about 1,200 na ITCs and family courts. So that's an average of about less than 500. Sa ITC, sa first level court po, 189,000 lang po ang caseload. Kumbaga sa and if you add it up, it's about 730 lang po. So, Iwasan na po ng malaki 200 Senator on the same topic. Your Honor, hindi ba kaya natin pinasa yung reason rin na pinasa natin yung justices at large? So, yes, para makatulong din po sa pagbawas ng caseload. Nakatulong po ba yun? Yes po, na malaking tulong po yun kasi siyempre, pag kami mga bakante, hindi naman po kagad mapilapan yan kasi dumadaan sa proseso. Pero dahil may judges at large po tayo, nakakapaglagay po tayo ng mga judges doon sa mga areas, lalo na kung malaki po yung caseload ng mga judges na who are permanently assigned there in the meantime. But there is no permanent judge, no? So, at saka higit na lahat po, yung reforms na ginagawa po ng Supreme Court, decongest jails, marami po tayong ginagawa diyan. Ini-implement po natin yung recognizance na pagka nakakulong po siya, equivalent to the minimum
imposable penalty. For example, kung ang imposable penalty is 6 months and 1 day to 1 year, for example, pag nakakulong na po siya ng preventively detained by 7 months, hindi na po siyang pakawalan muna in the meantime. Meron din po yung nasa rin po even during the pandemic, Your Honor, na yung bail, na amount that will be posted as bail. Kahit na hindi na humingi ng reduction of bail, meron na po kaming computation to reduce it na ginagamit po na formula. Automatic. Yes po. And then of course, through the help of Congress, yung pong tinatawag po natin na expansion ng jurisdiction ng first level courts, malaking bagay po yun kasi naging 2 million na po sa civil cases. So dumadaan na sa small claims na tinatawag po namin. Yung ibang procedures, ang sinisingil ay not more than 1 million, Your Honors. I think si Senator Jinggoy wanted to make a point kanina. Senator Jinggoy? Yes. Yes, thank you, Mr. Chair. With regard to the Commission on Appointments and JBC as mentioned by Senator Padilla, do you think it would be a more tedious and long process if we subject all justices, all judges, including the prosecutors, to the Commission on Appointments? Kasi sabi po nila ni Senator Padilla, merong konting politika na nangyayari. If you subject all these justices, judges, sino ba magde-decide sa CA? Di ba mga politiko rin? Puro politiko na. Lahat politiko. You have 12 senators, 12 congressmen. Kanya-kanyang bargaining yan. Well, kaya nga ho yata yun ang naging wisdom ho noong 1987 or 86. 73, boss. 73, Chairman. Nung 73 binago. 73, binago. Actually, 71. Ginaya noong 86. 73 ba? Tapos ginaya nung 86. 86, oo. Kasi yung original, yung sinasabi ninyo po, na sinasabi ni Titong Mendoza is yung US model o yun. 1935. Yung sinusundan pa ko kasi yun di ba? Kaya matubo yung confirmation nung they confirmed the first black justice. It took so many months. So, yan, din po si Senator Tolentino. Kaya ho siguro tumagal dahil baka nag-submit pa ho ng comment si Senator Francis. Kaya nahirapan ho yung mga, sa galing hulong komento niya, nahirapan ho yung mga, Follow up lang ako. please, you have the floor again, sir. You have the floor again. Thank you. Mr. Chairman, With your permission, Senator Nancy, with your permission, Senator Robin. Senator Nancy. lang dun sa line of questioning ni Senator Robin Hood. May datos ho ba kayo kung ilan ho ba talaga yung nakakulong ngayon na nag-iintay ang trial nila? Well, yung data ho namin, yung siyempre yung mga number of detainees, yung stages ng mga cases, meron din po kami doon. Meron yung Ilan ho yung number of detainees natin ngayon? I think base doon sa it's about 300,000 if I'm not mistaken. Although inano namin sa BGMP lang po yan. Yung problema, I think one of the problems there, Senator Nancy, is yung single carpeta, hindi pa natatapos. O yung single carpeta. Kaya talagang hindi klaro yung datos ko ng mga detention prisoners. Hindi talaga, yung record, hindi pa. We have a number. I can give it to you, Your Honors. Kasi kaya ko lang hindi masyado Your Honor, if I may. Kasi meron din sa provincial jails eh. Yun. So meron BGMP, meron din provincial jails. So, siyempre, i-represent na talaga yung provincial jail. Yes po. Depende ko sa... Mr. Chairman, siguro whatever data that you have, can you just please submit to the committee? Tapos meron din ho ba kayong data? Kasi di ba marami din ho dyan na time served na, pero since may equivalent amount na kailangan nilang bayaran dun sa naagrabyado nila, but they cannot pay, meron din ho ba kayong data kung ilan yung mga ganong tao na nakakulong na pwede na talaga, but because they cannot raise the funds, hindi ho sila makalabas? Ganito po yung naglabas po kami ng OCA circular saying that pagka yung sentence of imprisonment has already been served, Your Honor, release na po yan. Kasi kung may issue regarding yung civil liability, that can be the subject of a writ of execution. So, sinisiguro po namin na naintindihan din po namin yung concerns regarding that one. Labas na ho ng OCA circular. So, hopefully, mabawasan na po yung ganon na nabanggit po ninyo. Thank you, Mr. Chairman. Kasi if you remember it, Mr. Chairman, dati nagkaroon tayo ng fundraising ng painting exhibit dito para nga to raise dun sa civil liability ng mga nakakulong. Yun lang po. Thank you. Salamat for that, Senator Binay. I think the minority leaders, at the same time, would like to acknowledge the virtual presence of our minority leader,
Senator Coco Pimentel, of course, one of the legal luminaries of the chamber. I think the honorable meeting, Mark Apnacho, will become tourism of Senator Frank. Minority Leader Coco, sir, yes, any questions or statement from you, sir? Sorry to be raising this, pero baka kasi ma-rules of court kami sa future eh na. Senator Padilla mentioned a name as chairman of the PDP Laban, and that is not correct as far as this representation is concerned, because I am the chairman of the PDP Laban, the original PDP Laban party. Kasi we're talking to the Supreme Court justices, baka umabot itong issue na to sa Supreme Court para lang po alam nila na ang chairman po ng PDP Laban is this representation as far as my original party is concerned. So just for the information, kasi meron yatang, di ba mayroong provision sa rules of court that if something is stated in your presence and you do not react to it, it can be or it might be taken against you. Kaya admission by silence. For the record lang ito, Mr. Chairman. At last na po ako magtatanong tungkol sa budget po. Kasi maraming present na nauna sa akin, Mr. Chairman. Thank you. Okay, yes sir. As you thank you for that, Minority Leader Senator Coco. Yeah, go back the floor. We return the floor to Salamat po, Chairman. Ako po yung humihingi ng paumanhin sa atin pong minority leader. Kakampi ko po yan sa Committee on Amendments and Revision. Gusto ko lang pong paalam din po sa ating minority. Pasensya na po kasi ang alam ko po na desisyon na ng Supreme Court na ang PDP Laban pasensya na po kayo. Wala po akong intensyon na makasagasa o ako po ay sumusunod lamang. Pasensya na po, minority leader. Pasensya na po. Yung tanong ko po, sundan ko na. Mr. Chairman, yes, Senator Coco, yes. Ano lang po, okay lang po kay Senator Padilla, wala naman pong masama doon. Except that hindi pa po umaabot ito sa Supreme Court, kaya posibleng umabot po itong ating issue sa Supreme Court. Thank you, thank you. Thank you. Yes, back to you, Senator Robin. Nako, baka madali pa ako sa desisyon ng Supreme Court dito. Tanong ko